Parang hindi ko pag naririnig ko pa man din yung sarili ko sa mga nare-record. Parang cringy. Kunwari video, ganyan, tapos naririnig ko yung boses ko. Pangit ng boses ko. Nakaka-OC. Oo, diba? Tapos ako naka-in-ear pa. Paano pa ako? Talagang, dinig na dinig ko talaga yung mga Naalala ko yung issue ni Kuya Romy. episode. Ang kulit talaga nun yung unang narinig ko si Kuya Romy na may nagte-text. Ay, may kausap May tumawag. May tumawag. Oo, may tumawag. Dito kami, nagpa-podcast kami. Chulak. Okay. So game? Game. Game. Let's go! Let's go. Rolling na ba tayo? All is good. Double check mo muna. Baka mamaya yan. Yung last episode, ang haba na sinabi ko. Pagtingin kong gano'n, Hindi naka-record. hindi pa pala umaandar. Ay, nabanggit mo yun sa EP9? Ah, sa EP9. sa 9. Tapos parang ang haba na ng introduction. Ang haba talaga. Sinahaba na. Si Kevin tumingin sa akin, sabi ni Kevin, huwag mo sabihin ulitin. Ang init-init pa naman. Okay. Guys, welcome to our 11th episode. Palakpakan naman dyan, guys. Ayun, ang haba. Ang daming tao sa studio, guys. Okay, ngayon, masaya yung araw natin kasi meron tayong bagong guest. And actually, bago siya na luma. Yan, mga kaibigan. Isa siya sa mga ka-brainstorm namin way back November 11, 2021 sa Tagaytay. Yan. Isa na to sa mga napag-usapan namin before. So, 2 years in the making, 2021 di ba? So, yun? Unang pagluwag ng lockdown. From the first lockdown na naranasan natin long time ago. And then ito yung napag-usapan namin. Ngayon lang namin siya ulit makakasama dahil pamula nung pumutok na ulit na pwede na ulit magtrabaho, isa siya sa mga naging super busy na sa grupo na sa dami ng mga naging bookings niya. Hindi dahil sa gusto niyang magpayaman, kundi sa dami ng bayarin din niya. Talagang wala siyang choice, kundi talagang dun muna dumikit. Pero I'm very much thankful na hindi nawala yung aming nabuo nung panahon na yon. And until now, solid pa rin siya. Without further ado, at talagang poponto kami ng episode ngayon, mga kaibigan. Kung ilan ang mabuo namin today kasi sasamantalahin natin yung kanyang availability. Ladies and gentlemen, please welcome a photographer and a very close friend of mine, Mr. Jervil Moncada. Yon. And of course, syempre kasama natin yung Gen Z natin, matagal natin hinahanap. Na co-host, di ba? From episode 1, kung maalala nyo mga kaibigan, kung hindi nyo po alam, pakinggan nyo yung episode 1, marinig nyo doon, usapan namin, we need a co-host na millennial or Gen Z. Yan. Yung, kumbaga, pwede natin sabihin, yung malayong-malayo yung agwat ng edad between us para merong ibang perspektiba. Di ba? Ibang pananaw. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. JC Rivera! Yon! Isang gento dyan, gento. Kaway sa mga audience. Yan, yun. So guys, sabi ko naman, still, paulit-ulit naman tayo dito. Nasa podcast pa lang muna tayo. Pero syempre, pagka binigyan tayo ng pagkakataon, we will open up doors for our video social media platform. So balik tayo kay kapatid na Jervil. Ayun. Kamusta ka, kapatid? Ayos naman. Ganito pala yung feeling ng no? Wala pa, hindi pa tayo nagsisimula. Ngalay na yung ko. So, isa pa, kung maalala nyo, balikan nyo yung lahat ng episode. Avid fan namin si Jervil sa podcast na to, mga kaibigan. Sa Buhay Rock and Roll, siya po yung kauna-unang pag nag-upload po tayo, automatic naka-text ka agad dyan or naka-messenger ka agad dyan.
astig yung ganito, pinapakinggan ko siya ngayon. Kung pwede lang na live dun on the spot, isa-shoutout mo siya. Ayan, siya yung number 1 talaga. Kung may badge lang dito sa Spotify, binibigyan na natin siya ng star badge. Top 1. Siya po yun, mga kaibigan. So, iba no? Ibang dating, Iba diba? yung dating. Iba. So, ikaw yung nasa... Nangangalay na yun. Ganito pala yung feeling nun. Yun. Tapos si JC kanina, sabi niya, ano bang gagawin doon? Di ko alam kung ano sasabihin ko. Wala, sabi ko, di umupo ka lang dyan. Pag tinanong ka namin, sumagot ka. Mamaya, kakastiguin ka namin. Oo, dapat ka sa mic. Yan. Taas mo. Tapos, Hello. yan, pasok mo na lagi. Tandahan. Galit yung mga nakikinig sa atin yan. Yan, okay. So, kamusta? Anong latest? Anong pinagkakabalahan? Ganon pa rin. Lumakas yung events ulit. Siyempre, wedding, debut. Ayan, yun yung mga laging pinagkaabalaan natin. Buuin natin. Kasi di ba ang purpose naman ng podcast natin, malaman ng mga tao kung ano yung ginagawa natin. This is somehow advertising and marketing na rin ang ginagawa natin. So guys, si Jerbil po is isang photographer / videographer. Nag-e-edit na rin siya. So, ang kulang lang sa'yo magsulat ng script no? O para maging director na talaga siya. Pero ano yan, one-man band din yan Pagka kasama ko yan, kahit tulog ka, alam mong maidi-deliver ng maayos yung project. So, yun guys, no? Nung araw ang tawag dyan KBL. Kasal, binyag, patay. Libing. Ay, libing. Naging KBP. KBP pala. Naging KBP, kasal, binyag, patay. Yan. So, kapanalig ko po siya. Kasi pareho kami yung KBP. So, yan. Shout out kay Jazz. Sana makinig si Jazz. Kay Jasper Solmoro. Yan. And also to his wife. No? Kay Amber. Yan. Kay Amber and kay Jazz. Mga alumni. No? Ano yan, mga sumunod sa yapak yung mga yan. Mga minana yung mga ng tatay nila. Yes. So, shoutout sa inyo dyan, Jess. Sana nakikinig kayo nito. Tapos, eventually, sa season 2, ginubuo ko na yung lineup. Kasama kayo sa magiging guest sana. Ayaw! Di ba? Pag-usapan natin yung mga pinagagawa natin sa industriya. Anyway, so yan, lumakas nga daw yung kanyang mga gigs ngayon or bookings and everything. Pero, hindi na pag-uusapan natin. Tapat mo ng konti, brother, para mas yan. Ito ang gusto kong malaman. Kasi, syempre, madalas na tanong yan sa mga nagbabanda. Paano ba nabuo? Lap trip ka rin. Tinatawa na si Kuya Romy. Sorry. Shoutout Kuya Romy. Kuya Romy, ito na pagkakataon mo bumawi. bumawi. Lap trip din. Ayun. So, ito, madalas na tanong yan, paano ba nagsimula yung banda, saan ba nanggaling yung So, ito ang first question natin. Si JC nga pala, baka mamaya sabi si JC, nakaupo lang. adbot. You're still in what grade? Anong grade ka ngayon? Second year college. Second year college ka na? Nung nagsimula ka sumama sa amin, anong edad ka? Anong grade ka nun? Senior high school yata yan. Lapit mo ka, diba? Señorita. Senior high. Senior, High school. anong pinaka grade what? Grade 10? Grade 11 nata yan. Grade 11. So grade 11, grade 10. 4 years. 4 years na. So 4 years ka na sumasama so si JC mga kaibigan, kung hindi nyo itatanong, sumasama siya sa amin as a working student. So proud ako sa batang to although sinasabihan siya na hindi ko raw siya pinapasweldo. Pag-usapan. Uy, ikaw, aminin mo sa madlang people kung talagang sumasweldo ka o hindi. Siyempre Baka, naman. Siyempre baka naman may hindi. nakikinig sa atin na Mamaya pagtapos nito. DSWD. Dole. Mamaya pagtapos nito may tumawag sa akin. Totoo ba itong narinig na? Anong issue yan? Anong issue? Hindi, working student siya, mga friends, no? So, 4 years na siya na sumasama sa amin sa production. He's doing assistance work with us. Pero, recently, pinapahawakan na rin namin ng camera, di ba? Tapos, yan. Katulad ngayon, guys, kung hindi nyo itatanong, honestly, palagi ako sa kung hindi mo itatanong. Siya nag-setup ng camera namin. Siya nag-setup ng ilaw namin. So, Angulo niyan. pag napanood nyo na to, by the time na lumabas na to sa video platform,
Kung ano yung ilaw namin, yan po. Siya po ang may gawa niyan. Yan. Kulang na lang make-upan kami. Paretouch naman. Oo. So, yun. So, siya sumasama siya sa amin 4 years na, no? So, working student. Palakpakan naman natin si JC, mga kaibigan. Yan. Diba? So, he's working for his allowance, no? Aside from the allowance na nakukuha mo from your parents. Diba? O, yun. So, shout out kay Ate Malu and kay Kuya Jobs. Ayan. Shout out mo naman. Yo, shout out sa magulang ko dyan. Nandito na ako sa Dito na ako sa podcast. Ibang level na to. Sige. Sabihin mo, ano masasabi mo sa camera? Sige, nandyan ng tatay mo. Ano sasabihin mo? Pa-artista na ako. Enter muna tayo ng enter muna tayo ng sad music. Sad music. Ay, mali. Mali na. Oh, sige. O, kausapin mo. Ano masasabi mo? Sabi mo, dali. Ma. Si mama mo, Ma. Sige. Ma, dito na ako. Ibang level na to. Hindi na to yung... Ano masasabi mo kay mama mo? Yung lahat ng paghihirap niya. Yung gano'n. Ba't ganun? Bigyan ng jacket. 5,000. Kuya Pau. Naging papawiw. Kuya pa. Hindi, sige. Tuloy natin. Sige. So, ayan. Alam mo na kung paano mag-podcast, ha? Mga kaibigan, nagbihis pa po yan. Nagpabango pa yan. Akala mo maaamoy sa Nakasando lang yan kanina. Umuwi pa yan para lang magbihis ng damit. Sige. Ayan. So, marunong din siya sa photography and although you are IT, di ba? Yun, IT. Computer science. Computer science. Okay. Sige, balik tayo kay Jerbil. Paano nagsimula, Tol? Ano ba ang isang Jerbil Moncada bago humawak ng camera? Long time ago. Parang yung journey ko sa photography sa cinema world. Nagsimula siya second year high school, 2007 yun. Sinasama ko ni Utol sa mga shoot nila. Ano ang pangalan ni Ernst? Cyril Ernst. Shout out sa iyo, kuya. Nakatrabaho si kuya sa sa Tagaytay. Sa school. Sa German school. Volant Volant. Bootcamp. To the Kayamanin, ha? Oo, di ba? Ayun, year 2007, parang ngayon yung days na tagahawak lang ako ng ilaw nun. Ang pag-iilaw pa dati is tipong kung nasan yung videographer, susunod ka din. Yung mainit. Bit mo pa talaga halogen. Tapos may blue, blue... May gel. Blue gel. Para maging puti. Tapos 3 CCD days. Yes, correct. Yung mga duct tape, sa'yo nakasukbit. Mga tape, mga mini DB tape, sa'yo nakasukbit. DB, Ayun. Yun yung inabot ko na pagiging lightman dati. Tapos, at the same time, second year, ako niyan, frustrated IT. Uso pa yung yung Friendster nito. Multiply. Doon ko ina-apply yung mga nababasa kong mga codes. Tapos, may computer naman kami na sa bahay. Tapos, parang sa pag-aaral ko ng pagka-frustrate ko sa IT, nagano ako ng Photoshop ako. Kasi, parang correct. Kailangan mong i-develop yung mga image, mga doon, so layout. Ayun, parang self-study lang din ng Photoshop. Pa nun, iba pa yung Photoshop nun, parang hindi pa siya CS eh. Talagang Photoshop lang yung pangalan. Tapos yung logo. Photoshop kabayo. Yung logo kabayo. Luman-luma talaga. Tapos correct. Pale gray talaga yung kulay niya. Correct. Ayun. Ang alam ko, natatay ng Photoshop is PageMaker. PageMaker, hindi ko na inabot si PageMaker. After the PageMaker, mga common dyan is calling card, invitations, tapos dumating na yung kabayo na 7.0 yata. Yun, 7.0 na diba? na Photoshop. Tapos XP. Windows XP. Windows Mga XP, penchong pa yan natin. Correct. Pentium 4. Pag naka
ano yung speed nung dual core ba Dual tawag core, doon? dual Pag core. ang pinakamalakas nung dual core. Pag naka-single core ka, masa ka lang. Pero pag naka-dual core ka na, ang bilis ng porno noon pag sige, tuloy. Tapos yun, parang Lambit ka sa mic, tol. Para. nagsimula talaga ako, pinatrabaho ako nung pinaka may sahod na talaga ako as layout artist. Yun yung boss namin sa Loyola. Wait lang. Second year high school. Second year high school. Tapos nag-layout ka na for Loyola? No. Pagka-graduate ko nung third year. Third year high school. Nagle-layout na ako. Teka, bago tayo pumunta doon sa layout. Ibig sabihin, ang pinagsimulan sa family ninyo talaga, yung si Kuya Ernst talaga. So from kay Kuya Ernst, ano yung una niyang mga tinuro sa'yo? Pag-iilaw? Pag-iilaw muna, lightning tapos, muna. hindi ka muna humawak ng camera bagkus nag-photoshop ka muna. Kasi parang ikaw ang editor niya. Editor. Pero ako Okay. nun, editor, layout artist ako sa mga stills, mga photo. Niya. Picture niya. Okay. Okay. Pero, ibig sabihin, professionally, yun yung ginagawa ng Kuya Ernst talaga. Tapos, yung Mongkada photography, hindi ikaw yun. Siya yun. Siya. Original siya. Okay, Kaming okay. dalawa yung nagtayo. Tapos parang mas pinili ko maging freelance kasi para makalabas pa sa mundo. Pero ano yun? Is it the same 2007 o nag-move forward pa? No. Yung time na 2007, may mga amo kami parehas niyan. Yan yung Loyola. Okay. Yan So, sa Loyola. yung Loyola Memorial. Dito sa may... Guadalupe. Sa Guadalupe. O talagang kay BP ka pala talaga nung araw pa. Nagsimula talaga ako sa patay muna. Patay muna. Bago ako nagsimula sa buhay. Oo, ako last ko yan eh. Last ko yan tapos I remember merong yun yung last kong experience yung sa patay. Tapos may kasabihan kasi sa mga photographer sa nung araw pagka dapat meron kang unit dedicated for memorial. Kasi pag yung unit mo dinala mo naman sa ibang project, may something may pamahiin Kapag minsan nawawala ng baterya o kaya naman naglalak yung shutter, pag dinala mo sa patay. So parang ganun. Hindi ko pa siya, hindi naman ako ganun sa naniniwala, pero walang masama kung mag-ingat ka 'Di ba? So nangyari, lola ng kaklase ko. So yung kaklase ko nung high school, sabi niya, "Tol, may litrato ka, 'di ba? May camera ka, 'di ba?" Sabi ko, "Oo. Pero hindi pa ako talaga totally nagfo-photography." Tapos sabi niya, pwede mo bang kuhanan yung last lamay yung last day. Kasi nandun na yung pa-picture lang kaming lahat na family dun sa kaming casket ng lola niya. Sabi ko, sige, okay na. Tapos sabi nung kaklase ko, maiwan ka muna namin, balikan ka na namin after ng libing. Pagtingin ko sa paligid, walang may iwang tao sa loob ng bahay nila. Sa ko lang mag-isa doon. Hindi, sama na lang ako. Sabi ko, sige, good, para ma-document mo na lang din doon sa may cemetery. So, pagdating sa cemetery, so ayan, nagkuha rin ako and everything. And then, okay na, binigyan ako ng parang token ng kaibigan ko, si Wilfred yun actually si Wilfred. Tapos, nung nabigyan niya ako ng token, the day after, binyag, sa Santo Domingo Church naman. Di ba, familiar ka naman doon sa may area. Tapos pagdating ko doon, honestly, hindi ko maipaliwanag kung bakit nagkaganon yung camera nga. As in, ayaw niyang mag-lock ng focus. Yun lang. Ayaw niya mag-lock ng focus. Binyag ayaw niya mag-lock ng focus. Tapos, nadidrain yung battery. Dati hindi naman tayo yung 10-10 yung extra battery. Isa lang yung extra battery ko. Tapos, kit lens lang yung dala ko Kasi syempre, hindi pa naman talaga ako nag-photography. Pero, nai-invite na lang na uy, may camera ka, tara. Parang ganon. So, nung nangyari sa akin yun, tumatak na sa akin yun. Kasi, parang eventually, nung naging pro na tayo, di ba, syempre, hindi na tayo ganon na the night before, kailangan malinis yan and everything. So, pagmula nun, pag mayroong, kaya madami ako unit Yung pag may funeral, ibang unit yun. So, parang pag-iingat na rin na hindi ko yung gagamitin sa wedding or sa dibu. Kasi, yun nga So, naranasan mo ba yun? Meron bang ganung nagsabi sa'yo? Siguro direct sa sobrang tagal kong nag-shoot sa patay.
lahat ng mga sinasabi nila mga bawal, parang nagawa ko na lahat eh. Yung bawal mag-uwi ng pagkain. Inuuwi ko yan. Hindi, ako ganun din eh. Mga kape. Binubulsa ko yung mga ako biskwit lalo na. Kasi wala kang oras na kumain eh, di ba? So tapos, biskwit talaga. Tapos yung sinasabi nilang pagpag muna sa 7-Eleven. Oo, yung mga ganun bago ka umuwi. Ako din. Tapos sa gamit, wala naman siguro mga nangyari na ganun. Wala, hindi mo na-experience na nagloko or na-experience na nagloko or mukhang labanan ng brand to ha. Pagka wala namang magkaiba kasi tayo ng brand eh. No? Oo nga pala. Nikon Canon. Sorry. Di wag na natin sabihin Nikon Canon. Ay! Nabitawan ko. Okay. Ayun, siguro yung mga nangyayari lang na mga instances, talagang hindi ko na-i-charge yung Anyloop ko, ginamit ko kahapon, nakalimutan, nakatulugan ko, yan. Ayun, yun lang naman yung mga, pero pag gano'n naman may extrang pwede naman bumili palagi pag gano'n. Pero yung dati, yung kung pag nag-uusapan natin mga 2007, 2008, ang pinakamahirap hanapin diyan battery ng flash. CR2 eh, di ba? CR2. CR2. Okay. So balik tayo. So yun 2007 tapos nag-third year ka, Loyola, nagli-layout ka. Tapos pareho na kayong freelance ka na, hindi ka na under nun kay Kuya. Hindi pa din. Isang company pa rin yung kumukuha sa akin. Kumbaga, siya yung pinaka nag-open sa akin ng na tong company na to dito lang muna, parang ganun. Tapos, pero anong tinatrabaho mo doon nung nandun ka na? Nung pagka-graduate ko ng high school, doon ako nakahawak ng camera eh. Pero teka, bago tayo tumalon ulit sa camera, paano mo naturuan yung sarili mo about Photoshop? Walang YouTube nung araw. Lang talaga self-study. Tapos, kinapa mo lang talaga. Parang kinapa ko lang siya, yung mga tools. Tinignan ko kung para saan to. Tapos, parang along the way, nakakabisado ko na kung saan yung mga purpose ng mga tools na yun. Nakita ko merong hotkey. Kasi nung bata ako, malakas ako shortcut key. Nagdodota ako, sabi yung mga games. Dota? 2008? Meron na yun. Ayun, sabi ko, may mga hotkey rin pala dito. Baka pwede ko magamit din. Tapos yun doon ko na siya na ayun, parang wala naman talagang nagturo ng Photoshop sa akin. Pero meron akong mga mga tinuturing na mentor ng time na yun. Ano yung kasama mo sa trabaho? Or? Siya, barkada rin ng amo namin. Shoutout kay Ka Jerry Licop. Uy, parang kilala ko yan. Licop? Licop. Oo, Taga Sorsogon sila, mga tubong Bicol talaga. May kaklase akong Licop eh. I forgot the first name. Pero ayun, kung makarating to sa kanya, ayun, paki-comment na lang dyan. Ayun. Anyway, sige. Ayun, si Papa Jer, parang yun yung pinaka nag-inspired sa amin. Kasi nung time na yun, kami puro patay. Siya bakbak ng wedding. Okay. Ng wedding. Tapos, hindi lang siya yung basta na umano sa wedding lang. Lumalaban din ng competition. So parang pag nakikita namin siya nagpa-process na sa kanya ko nga nalaman yung actions. Okay. Actions. Ganyan pala. Para batch processing. Tapos parang ng time na yan, ang uso na effects niya sa mga pinangko-contest na pictures is yung dragon effect. Dragon effect. Parang parang sa atin ngayon, HDR siya. Kumbaga sa mas modern na parang lat na siya, di ba? Ayun. So, kakanood ko lang sa kanya, tapos tanong, yun si Papa Jer, yun. Parang never ko pa nakita na galit, yung kalmadong tao lang talaga. Masagot din siya sa bawat tanong, tapos tinuturo niya rin talaga. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. So, nung panahon na yan, mga kaibigan, itinuturing na treasure yan. Yung taong nagtuturo sa trabaho natin. Trabaho na yung ginagalawan natin. Kasi, napakadalang nang nagtuturo nung araw. Sobrang dalang talaga. As in, meron kang makilalang marunong, madamot pa. Hindi, totoo yun. Sige, tuloy. Tapos yun yung parang circle of friends nila, Papa Jer, tapos yung boss ko sa Loyola, si Kuya Alex. Ayan, sila magtotropa, mga talaga, mga circle of friends na ang trabaho ay maniniyot talaga.
barkada rin ng boss ko yung ano ba tawag doon? Tatay ng asawa ni Jasper, ni Jas. Which is si Kuya Ed Woodley. Siya naman yung may hawak no sa Father-in-law ni Jazz. Manila Memorial Pass. Dito sa Parañaque. Sa Parañaque. Sila naman yung may hawak noon pa. Kaya. Noon pa. Okay. Tapos, kaya yun, barkada niya si Kuya Alex, yung sa amin sa Loyola. Oo. Tapos yun, si Kajer, sa wedding naman siya, ang film niya sa wedding. Tapos yun, parang nakakatuwa lang na magbabarkada, pero nagsushoot pa rin. Tapos, parang na-inspired ako sa mga ganun na correct. nila. Tsaka yung respetong binibigay mo sa kanila until now. 'Di ba? Ako naman shoutout kay Kuya Jun Tapan. Yan. Jun Tapan. Yes, oo. So, yan. Shoutout sa iyo Kuya Jun. Sana nakikinig ka nito. Kay Direk Mitch Amurao also. Yan, mga nagturo sa akin. Sila Ma'am Cecilia Angeles. Yan. Sila Sir Joey Taniedo. Yan. So anyway, sige, sa'yo muna. Shoutout ayun na, talon na tayo, 4th year. Yan na yung nakahawak na ng camera. Unang pinahawak sa akin ng boss ko nun is 450D. Okay. 450D. Entry level siya pero ang bilis na camera. Ang liit lang niya. Tapos yung dot point niya tuldok lang talaga eh. Ano yung binili mo brand new? Hindi, sa boss namin yun. Pinahawak lang. Sa akin. Okay. Wala pa akong gamit nung time na yun. Hindi pa ako nangangarap nun eh. Parang eager lang ako magtrabaho pero wala pa akong direction. Kumbaga, the sweldo speaks. Parang gano'n. Sige. Tapos yun, natutunan ng yan kung paano mag-strobe, tamang ilawan, disiplina sa ISO, sa speed. Unang-uni sa speed. Kasi parang yung mga unang bira ko nun sa photo, maliban sa saturated yung kuha kasi hindi pa marunong magtimpla ng kulay. Tapos may motion. May motion blur. Nag-ghosting. Motion blur. Yes, correct. Gawa ng mas maganda. Pag nakikita ko kasi mas maganda yung kulay pag nag-under ng 50 pero mali pala yung rules na yun. Mali pala yung rules na yun. Depende sa kwento. Sa kwento. Parang kanta yan eh. May kwento din kasi yung photo. Okay. Tapos, ayun. This was anong taon? Anong year na to? 2010. Sige. Paano ako nito? Pa first year college ako nito. So within the span of 3 years, ang dami mo na kagad. Ang bilis ng mo, no? Ng progress mo. Tapos sinasabi mo after 3 years na yon, hindi ka pa talaga parang totally niyayakap mo yung photography, di ba? Kumbaga parang ang tingin mo lang talaga din sa kanya, trabaho pa lang di ba? Okay, sige, tapos. Tapos yun, sorry guys, meron na po kami sponsor. hindi na po kami basta na lang kumangawanga parang kanin ng hangin. Meron na po kaming tinapay dito. Tsaka guys, tingnan nyo, naka-bottled water na po sila. Hindi sponsored. Sige, tuloy. Tapos yun, 2010, pumasok ako ng college niyan sa UMAC. SEPDA. College of Performing Arts. Tapos, major in animation. Pero, ibig sabihin, nung pumasok ka na ng college, nagustuhan mo na talaga yung photography. Yes. Tapos, meron ka na sariling ipon nun to procure your own camera. Wala pa. Paano yung kwento nun? Ito na yung tumigil ako ng school, so disappointed sila Airpat tsaka sa Airmat. Kasi parang parang 4 years nun pag graduate ako yung magmamana ng pwesto ni Airpat sa sa bureau, sa fire, sa investigation. Wala, matigas sa ulo ko. Tas yun, so ano nga pala Fire Bureau nga pala. Fire Bureau siya. Shoutout sa BFP. Sa Makati Central. Ayun, pinurso ko yung photography, tapos parang doon na ako nagkaroon ng idea na mag-iipon ako para mag-i-invest ako para sa camera. Noong time na to kasagsagan to ng wedding. Kainitan ng 60D. Oo, wedding yan. Yan yung pumuputok yung
Yung digital DSLR. Yung digital SLRs. Tapos noong time na yon, doon ko lang din narinig yung pangalan ni J-Mag, parang Yes. Jason Yes. Urbano. Yes. Tapos parang tinignan ko, matagal na yan na palang ginagawa yun. Correct, Parang 2005 pa lang. Hanggang sa parang naset na niya yung standard na dapat pagka ikakasal ka, dapat ganito rin yung package mo dapat. Parang ganon. Na sobrang layo dun sa conventional na... Ako, parang mabatin lang kita dyan. 2014 na nung tinanggap ko na dapat ganon ang standard eh. Parang not until 2014 conventional wedding yung yung binebenta ko eh. Kasi parang parang para sa akin kasi hindi akma yung word na same day edit. Dati that's for me. Kasi ang tawag lang diyan kasi same day broadcast. Diba? ENG yung kasi sa old school yan may OB van, diba? May camera ka OB van tapos may satellite, babato mo na kagad. So live na yon, naka-broadcast ka. Tapos biglang naging same day edit na tawag kasi yung the day is the same day din na ini-edit and piniplay parang gano'n. So parang sabi ko marketing lang yan eh. Sabi pauso lang yung term na yan. Kasi ang galing talaga ng Ang galing talaga nung innovation na yun eh. Tapos yun ako continuously hanggang sa parang kailangan merong yun na natatawa ako dun sa term. Yun nga sabi ko, 'di ba? Parang anak ako ng analog eh. So parang narinig ko, sino magme-main? Sinong creative? So sabi ko, teka muna, so ibig sabihin, pag ikaw tinawag na main, hindi ka creative. Di ba? So wala kang creativity sa katawan, tatayo ka lang, di ba? Kasi main, ang tawag sa'yo, main lang eh. Ayoko mag-main kasi creative na tao ako eh. Dati hindi ko pa alam. Hanggang sa ganun na pala yun. Sige, tuloy mo tol. Tapos, ayun, nasa na ba tayo? Yung sabi mo si J-Mag. Si J-Mag. Parang na-amaze lang ako na pwede pala yung ganito, pwede pala yung ganyan. Ano kaya yung mga gamit yan? Ano kaya yung mga ginagawa niyan? Tapos parang ako nun, nag-take ako ng mga workshop, yung nakalimutan ko na kung anong workshop yung in-attendan ko. Pero sa kanya? Sa isa pang grupo nila na okay. ito yung A-team niya pero may sariling pangalan, Black Tie Projects. Okay. Familiar ako. Ayan sila, yung mga shooter ng Black Tie, yun din yung mga shooter ni Sir J-Mag ng time na yun. Tapos yun, may workshop sila. Sabi ko, okay, yan pala yung mga gamit na kailangan pala ng gimbal, kailangan ng crane. Yung crane dati, Jeep. Ang laki. Tapos parang di alambre. Di ko ma-imagine na ibabiyahe mo yun doon. Pinabiyahe mo yun. Yung wedding naging cinema eh. Cinema. Parang yung gear ng pang-wedding dati, patok ka na pag naka-flycam ka. Kasi yung flycam is talagang galing sa Hollywood yan eh. Galing talaga sa film talaga yan, sa cinema talaga. Tapos itinawid sa wedding para yung wedding merong kakaibang texture. Feels. So lahat na ngayon ng mga pang-cinema dinala na sa wedding. So andun na yung porta jib, andun na yung dolly, andun na yung flycam, di ba? Yun. So nag-iba tuloy ng texture yung kasal. Actually, wala akong masyadong YouTube, tsaka wala namang masyadong mga means nun na mapanood mo yung mga trabaho ng iba. There's this cousin of us na yung kinasal siya, ang pinili nila talaga si Sir Jason Magbanwa. So doon ko na-realize, doon ko nakita yung style. Ang daming photographer. Dami lang shooter. So, kumbaga, pero since siya yung may-ari ng studio, sa kanya na attribute lahat ng mga gawa ng mga tao niya. So, ang gagaling din ng mga tao niya. Ang gagaling din ng mga photographers, ganyan. Pero, yun nga, ewan ko kung paano yung agreement nila doon na pwedeng gamitin ng photographer yung shot niya as his own portfolio, di ba? Sa ngayon, unwritten rules pa yung mga ganyan. Pero, pag freelance ka, basta ipaalam mo lang sa SO na gagamitin mo yung shot para
magawin mong portfolio, pero wag mong gamitin yung kabuuan. Kunwari, 5 minutes yung video na in-output nyo. Hindi naman lahat yun sa'yo. Portion of it lang. Hindi naman sa'yo lahat yun. Kumbaga kung ano lang yung mga money shot dyan, yun lang yung kunin mo. Pero yung sa akin naman kasi, I always make sure na nagkaintindihan kami naman nung client. Kasi madalas kasi depende kasi sa kung sinong client, di ba? So, yung akin kasi may security concern. So, may usapan kami na may extra fee kasi hindi ko magagamit yun as marketing paraphernalia kasi nga mukha nila yun eh. 'Di ba? So for example, let's say police, ganyan, 'di ba? Although wala akong nagiging kliyente yung police. Although parang ganun lang, sabihin na lang natin na nature ng trabaho nila is yung identity nila. So hindi ko pwedeng ipang ano yan. Most of them since na nandun na ako na yung parang kaya sobrang bihira. Ngayon, pag may total civilian lang talaga, nasasabihin ko pa sa kanila, pwede ko bang, kasama kita, no, pwede ba nating, pag sinabi nga, wag naman pong i-post as, ganun. So, hindi. Yung napapansin ko, ewan ko kung anong tingin mo doon kasi yung ibang mga freelance na photographers, hindi sila wala sa kanilang ganun. Parang automatic pagdating nila sa venue, selfie kagad sila doon. Post kagad nila yung bride, 'di ba? Post kagad nila yung groom na walang permission from the bride and groom. So parang yung bride and groom hindi pa nga nila nare-review yung pinost mo eh. Kung okay ba sa kanila yung angulo na yon, yung na yun. Kaya lang yun nga, parang yun yung difference ng may experience sa mga basta na lang, 'di ba? Yun yung mga hindi pa ako nang-aaway ng mga bago and hindi ko po pinagka-clash yan. Tsaka wala pa akong ibang ibig sabihin. We're just discussing the etiquette ba, ano ba maganda dyan? Yung mga unwritten rules na mag-set mag-differentiate from the others na ganito yung ginagawa. So yun nga, mayroon ako kasing nasaway niyan dun sa isang parang Quezon City event na nakita kagad niya na nakatag siya eh. Yung bride nakatag kagad. Ako yung kausap. So sabi sa akin, Direk, bakit nyo naman pinost yung hindi nakanganga naman ako dyan, ganyan. Sabi ko, ma'am, sorry, wala pa naman kaming pinupost. Sabi ko, sandali po, nirally ko ngayon yung mga yung mga photog. Ito pa lang kinuha kong itago na lang natin sa pangalang si Mang May kasama pala siya na parang PA. So itong si PA niya, ang marketing photographer din kunyari. So parang sinasabi niya, photographer na rin ako. Parang ito yung my day ko, ganon. Hindi siya na-brief na wag kang magsa-selfie or kaya wag kang magpo-post ng mukha ng bride or yun. So anyway, so ganon, no? So ibalikan ko yung sinasabi. So paano kaya nagiging portfolio ng mga freelancers. Anyway, so ngayon during your time, andun na tayo sa kanikwento mo nga na-amaze ka na doon sa mga bagong mga ginagawa and everything. So eventually natutunan mo din siya sa pagsama-sama din sa Ngayon, nung natutunan mo naman siya, kailan ka nag-decide na sige, it's about time, ipopromote ko na is yung ako na, Jerbil as photographer na? Siguro hindi ko naman talaga siya totally na-promote. Dahil lang to sa mas pinili ko sigurong mas masarap buhay ng freelancer kasi iba-iba yung tao nakakasalamuha mo. May sabihin natin may magaling, may hindi magaling, pero sa mga hindi magaling kahit papaano may makukuha ka pa rin eh. Kumbaga, hindi nila na-execute na maayos pero pwede yung idea na gusto nila. Yun, parang iaano mo lang, i-recycle mo, i-shuffle mo. Syempre pag magaling yung mga nakasama mo, iba yung iba yung pakiramdam, parang mas nakaka-thrill na sumabay. Okay. Ganun yung siguro hindi ko na-promote yung sarili ko, nakilala na lang ako. Tsaka ang isa pa, ang sinasabi mo kasi parang hindi ka solely ikaw talaga yung nagdala. Mas more of ikaw yung sumama. 'Di ba? So isa din kasi sa
Ako, pag nagtuturo ako, sinasabi ko yan eh. Ang photographer, once na humawak ka na ng camera, di ba, mabait kang tao, tapos humawak ka na ng camera, mayabang ka na. Matik yan eh. Matik yan. Pag walang photographer na hindi mayabang. Lahat yan mayabang. Pero ang point dyan is, marunong makisama. Kasi katulad ng sinasabi niya, magpapakumbaba yan para makasama siya na makasama doon sa ibang mga grupo. And then yun nga, dadami yung booking niya. Dadami yung mga schedules niya. So, ganun yung labanan ngayon na kailangan marunong ka rin makisama. So, syempre, bukod from that, ang bait-bait naman niya, ganyan. Kailangan maintain mo rin na magaling ka. Kasi pag hindi ka rin magaling, X ka ngayon, biglang, tawagan mo na yung yung hindi marunong makisama kasi sablay pala kumuha to. Hanggang pakisama lang pala magaling to. Tapos yan, parang ever since naman nung natuto na ako ng photography, hindi ako nagsasawa sa sa mga bagong kung ano yung in ngayon ko, yung taste. Yung taste laging parang gusto ko lagi may bago, may kakaiba. Tapos yun na, iba-iba na yung mga hinahangaan mo na na studio. Tapos magugulat ka one day, kasama mo na. Tapos parang, ayun, parang nakakatuwa lang na Tsaka, tama yun kasi nga, di ba, parang wag kang masyadong sumandal kung saan yung comfort zone mo. Yes. Hanggat maaari, i-challenge mo yung sarili mo na hindi ka komportable rito. Diba? Hanggang sa, eventually, natuto ka na naman ng bago. Diba? Move forward ka na naman. Diba? Yun. So, ako honestly, sinandalan ko yan bago nag-pandemic. Nakomportable ako sa corporate na sabi ko, baliktad tayo eh. Diba? So, mas gusto ko na sa corporate, ayoko na sa mga individual na clients. Kasi sa individual clients kasi, ito naman yung difference din siguro nung pananaw, no? Nung kasing kinasal ako, na-realize ko yung worth ng ibabayad ko. Parang ganon. Nung bago ko ikasal, okay sa akin yung cake na 50,000 pesos eh. Okay sa akin siya. Ngayon, tapos ang ginawa ko, naghanap ako ng mga kaibigan na maglilitrato. So si Adrian, shoutout sa'yo dyan, at saka sa mga tropang nag-sponsor din ng photo sa akin, at saka video, shoutout sa inyo. Meron akong picture, meron akong video, and may pagmamalaki ko siya. Actually, ayan nga, nagkalat nga dito, di ba? So, and also shoutout din syempre dun sa cousin ko, si Bobby, si Malangit Nawa, and also to Wetoy. Pumipitik din sila habang sila yung best man and ninong ko during my wedding. So, syempre hindi ko kayo makakalimutan. Super special yung day na yun. So, sa madaling sabi, hindi ako gumastos ng mga presyong, alam mo na, yung mga pinag-uusapan natin mga presyo, yung mga rate na yun. And since hindi ako napagastos ng ganong kalaki, nakatulong ng malaki din sa amin mag-asawa, lalo sa akin. Kasi pag uwi ng bahay, yung sarili mo na after mo ikasal, walang kahit ano. At ang unang-una kong napundar, hindi ko makakalimutan yung lamesa, which is yung kinakainan natin ngayon. Kasi parang wag mo namang ilagay sa, sabihin na iba-ibang kultura eh. Like for example, sa Hapon or sa probinsya na nakasalagma kayo sa site, okay lang, di ba? Pero yung nga, parang para naman kahit paano makaramdam ka rin ng self-respect, sabi ko, bibili muna tayo ng lamesa. During that time, kung magkano lang kinikita ng partner ko sa government din siya nagtatrabaho. At saka hindi naman hindi rin lang yun lang yung gastos eh. Nagpapaaral pa ng tumutulong sa pagpapaaral ng dalawang kapatid, ganyan. So, magkano lang yung pera, supposedly. Nung binili yung lamesa, pinakamura yan sa isang mall na hindi ko nababanggitin. 15,000 pesos. Mura yun. Oo nga, siya yung pinakamura. Wala na kaming mahanap na iba. Ang merong mas mura, yung 500 pesos na lifetime na na ganito. Hindi naman ganun yung hindi ganun yung nakuha naming mapapag-upahan namin. Yung una naming inupahan, isang hakbang mo CR, isang hakbang mo pinto, isang hakbang mo lababo. So talagang parang kailangan namin yung modular,
yung pag kailangan mo lang nabubuo mo siya, tapos pag hindi mo siya kailangan, titiklupin mo siya. So, ganun yung parang naging presyo niya. Tapos ganun din yung mga upuan. Isang set siya eh. Tiniklop mo siya, isang nakasandal lang sa pader na maliit. So, siguro yun yung nagpamahal sa kanya. Tapos naisip ko, kung napagastos din pala ako ng 150,000 or more than, kasi si Sir J, mahal talaga din yung, ganun yung value. Hindi ko pwedeng sabing mahal. Yun yung value nung kaganda at galing nung gawa niya. Di ba? So, although si Cake, hindi ko binayaran ng 50,000 pero willing ako nun kasi nga once in a lifetime, ganyan. So ngayon, ibig sabihin, naranasan ko siya, kinikwento ko ngayon, ang gastos magpakasal. Sobrang gastos magpakasal. Nung ma-realize namin, magkasawa, kinocompute na tig 300,000 pala kami nang nagastos. Hindi naman yun yung buong ibig sabihin yung the whole preparation of 6 months, nakagastos kami ng tig 300,000. Hanggang sa eventually nakarating doon sa dulo, nung sinasum up na namin, nakaganto rin pala tayo ng presyo. Parang, okay, kung yung 600,000 pala ang ginastos na lang natin sa wedding, ganito na lang, na amount lang. Tapos parang ganun din. So ngayon, sabi ko, ganito yung storya. May lumapit ngayon sa akin na kakilala ko. Actually, pinsan ni Mrs. Tapos sabi niya, syempre kailangan kong bumawi kasi nakagastos ako ng malaki, di ba? Ganun. Wedding sa Tarlac, ganyan. So, okay. Ano yan? 80,000. Parang ganun. Tapos, nakita ko yung silang mag-asawa mismo. Akala ko, parents yung magbabayad. Kasi inabot ko pa yung era na parents ang nagbabayad eh. Ini-sponsoran? Oo, na ini-sponsoran. Parang ganun. Tapos nakita ko, nung parang nag-uusap sila or nag-ano sila, pera pala nila yung gagamitin nila. So, nakarelate ako. So, taga muna. Sabi kong gano'n. Akala ko, si mama mo tsaka si papa, hindi, kaming dalawa lang to na Yun yung very first wedding ko eh. Mm-hmm. Yung very first wedding na client ba. Tapos para palang, hindi ko na ngayon makaya. Hindi ko na kaya ngayon na gawing business. Ako to ha. So, ngayon, nangyari, kinumpit ko lang kung ano talaga yung expense lang. Tapos, meron lang konting pambayad ng bill ng next month. Parang ganon. Yun lang yung tubo ko eh, yung bill for the next month. Binibigay ko na lang as ganon. And then, may nakarinig na parang studio rin or kung sino man siya na kinumpronta ako sa Resorts World na to eh. Nagkasabay kami. Kasi ako yung kinuha nung babae, tapos siya yung kinuha nung groom. So, dalawa kami na nagbi-prenup dun sa Tapos, sabi sa akin ganun, pare, bakit mo binaba yung presyo ng ganun? Ang ongoing rate natin ngayon, 150. Sabi ganun, bakit ka nag-presyo ng 60? Or kung binibigay ko lang just a ballpark figure, parang ganun. Tapos sabi ko, 150 ba? Sabi ko, kasi sa computation ko, may tubo na ako sa 60. Sabi ko ganun. Hindi pare, sabi ganun. Pag binaba mo yung masasanay yung mga yan na sabi ko, anong gagawin ko doon sa sobrang tinubo? Ang laki naman masyado. Sabi, huwag mo na sasabihin tinubo mo yun, sabi sa akin. Kasi 150 tayo. Parang ganon. At di ngayon, ang sa akin, parang, okay. Sorry, hindi ko kaya lunukin eh. And then I stopped. Hindi na ako nag-wedding after that. Kung meron man, talagang close friend lang. Pero hindi na siya as client. Parang tumutulong na lang ako. So kung ano lang yung nakikita kong pwede, itinutulong ko na lang. Kaya nagsumandal ako dun sa comfort of corporate. Kasi hindi ko yan pepresyohan ng mababa. Kasi hindi naman yan personal na talagang may budget siya for that. And also, iba rin naman yung usapan ng value versus yung versus dun, value versus sa budget na meron kay. Yun na yun pagka ganun. Kasi nagbi-business ka na, so may mga business expenses ka na charge for that. Oh, yun. So anyway, so ngayon, yung ginawa mo, sumama ka sa kanila ng iba't ibang mga studio. But kaya ko naman yung kinikwento at inunahan kita kasi meron akong balita. Pero although alam ko, for the sake of podcast, kunyari hindi ko pa alam. Wala yun. Wala yun. Sige. Na same story with you. Na ito na nga yung ongoing rate ng isang photographer. Pero parang
just for the sake of makuha niya lahat yung mapuno niya yung isang buwan niyang schedule, di baling mag 500 or mag 1,000 na lang siya per day. May ganun din sa nakwento. Grabe naman. Hindi, tatanong ko nga kung... Ay, parang ano yun, parang... Kung sa akin, kasi lipin ako ng salapi. Hindi worth it yun. Hindi siya worth it na ganun yung price. As freelancer, kasi parang 500, 1,000, pamasahe mo lang yan Okay, di ba? So ngayon ganito, bakit may nagbababa ng ganun na presyo? Hindi ko masabi kung bakit nila ginagawa. Siguro hindi nila nakikita. Para lang makasawsaw sa competition, parang ganun? Pwedeng ganun. Parang survival na lang, parang ganun. Kasi hindi mo rin naman masabing pang-portfolio. Okay. Hindi, pwede rin. Hindi. Pwede mo rin sabing pang-portfolio. Meron tayong kaibigan. Remember, sabihin ba natin? Sige, sabihin na natin. Sige. Si James. 'Di ba? Lumuluwas siya ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. 'Di ba? Para lang sa kung magkano lang yung sabi nga niya nung huli is hindi niya alam kung babayaran siya o hindi pero ini-schedule siya Parang ganoon So pwede rin siya na for the sake lang din ng portfolio. Or makabuo din ng network na para kasi pero, 'di ba? Ano ngayon si Sir James? Pumuputok 'di ba? Kita mo naman kung nakanino yan. Ayoko na magbanggit. Wag na natin kasi mataas na rin siya, 'di ba? Sir James lang sa kalam. Di ba? Shout out sa iyo, Sir James. Hindi, pero yun nga kasi sinabi ko lang yung personal ko. Yun lang yung personal ko. Kaya sumandal kasi ako dun sa comfort ng corporate na yun yung linya ko. Nag-pandemic, nawalan ako ng trabaho. Diba? Pero ikaw, mas nandun ka ngayon sa KBP. Pero hindi komportable yung KBP kasi na sarili mo lang. Ang ginagawa mo, sumasama ka sa ibang mga studio, sumasama ka sa ibang mga freelances para continuously matuto ka and at the same time dumami rin yung network pasok ng yung ng schedule, no? So pero yon hindi yun komportable kasi nakikisama ka palagi or okay lang sa yun na okay palagi lang kasi, ka nakikisama. Okay lang dahil yung mga madalas ko naman na nakasama, mga halos regular na sila. Parang kumbaga na kayo na lang kami din na pag nakikita kami, wala nang parang naglalaro na lang kami pag nakikita. Kasi parang naka-template na yung ginagawa niyo. Ayun. So, kaya ang nangyari, kaya kami nagganto na magkwentuhan, guys. Kasi, nung nag-lockdown, kami ni Jerbil, nagtulungan kami. Kasi, nung wala siya, meron ako, sama kami. Nung meron siya, sama ako, meron ako. Ganon. So, ganon ang ginawa namin nung lockdown. Parang, marami kami. Shoutout kay Boss Baby, kay Cholo, no, kay Louie, yan. So marami kami noon, kay Clyde. Yan. So pero yun nga, sa ngayon medyo naghiwalay kami ng landas kasi ganoon na yung sinakyan natin. Sorry na wala ako doon sa history mo Pero yun nga, yung kasi kaya ako naman din yun, so shoutout sa naglalato-lato na naman dyan sa labas. Yun. Kasi regarding doon, meron kasing, di ba, nagbababa ng presyo. Nagbababa ng presyo. Ang stand mo is, wag mo ibaba kung hindi ka dapat ibaba. Di ba? Kasi, may mga cost ka na kasama doon sa trabaho. Correct. Ngayon, for example, paano mo hinahandle yung kapag ka may nagsabi sa'yo na, may nakausap ako, 1.5 Paano mo hinahandle yun pagka ganun? Yung ganun, nililet go ko na lang. Kumbaga, huwag ka na may pag-compete. Kung 1.5, sige, kung na may 1.5, pero hindi ko na magagaranti sa iyo Yun na lang kunin mo. Yun na lang. Hindi ka na nagdadagdag hindi mo na siya ini-educate, hindi mo na siya Okay. So, ganun na lang, kunin mo na lang yung mas mababa. So, ako kasi ganun din. Pag naringgan ko ng ang mahal naman. 'Di ba? Parang ganun, 'di ba? Hindi, ganito na lang. Mag-canvas ka sa iba. Tapos, kung may makita ka mas mababa, kunin mo. Ikaw, may kakilala ka ba? Sobra naman yun. Pag ako ba yung nag-recommend? Si JC po, kunin nyo.
Grabe lang na. Oo, hindi. Sige. Tapos ngayon, since ganun, bakit ba? Yun yung pinaka-end question natin for this episode. Sa dami ng kwento mo, since 2007, nag-move ka, nag-aaral ka na sarili mo, sumama ka sa mga professionals, na naturuan ka ng mga veterano, ganyan. Bakit ba kailangang i-maintain na ganito yung rate natin or ikaw as a photographer or videographer or editor? Hindi ko masabi kung bakit kailangan i-maintain, pero may iba rin kasi siyang baga, kung wala kang gamit, ito lang yung ito lang yung rate so ibig mo. sabihin merong justification din naman talaga. May factor din siya na tipong kapag patay, ito lang yan, hindi ka aabot do sa pinaka-rate mo kahit gamit mo pa yan. Tapos meron din namang mga nagdi-demand na ito yung gamit ko. So yun yung mga depende na lang sa SO yun kung paano ang agreement nila. Pero definitely hindi yung ganun ka-dive. Hindi siya ganun ka. So against ka din naman doon sa mga taong ganun. Sa mga nagbababa. Minsan kasi may mga studio owner na inaabuso din yung ganun. Yun lang. Siyempre iba naman yun, no? Iba naman yun. Isa sa mga putok sa community namin yan ngayon, yung tipong buti nila meron kami naging admin na parang Duterte ang datingan sa grupo yung tipong wala magpo-post dito ng below 3.5. Yung ganun. Oo. Kasi nga iba yung magiging tingin sa'yo nung mga nag-i-inquire. Tapos siguro diskarte nila ng mga bago kung paano sila makakuha ng kasi kung yung mga luma nga nakadiskarte sila kung paano gumawa ng portfolio dati. Okay. Yung mga nagsisimula pa lang kaya. Kasi minsan may mga nakukuha rin talaga yung kahit sa amin sa circle namin, tipong mga hot dates, 3 wedding sa isang araw, 2 wedding sa isang araw. Yung studio owner kumukuha na ng naghahanap na sa group. Tapos yung makukuha mo yung ang ganda ng portfolio. Tapos pag on the spot na nakasama mo. Ang tawag namin doon uy, ganda. Ay. Ba't ganun? Kasi yun nga, sabi mo nga, hindi ka na nag-promote, no? Hindi ka na rin nag-market. May ilan ka lang na mga pinost. Pero yun, eventually, ka na, baga parang through the networks na ng mga kasama mo, yung tinawid mo. Kaya hindi na rin kita tinanong regarding dun sa kung paano yung marketing strategy mo pagka nag-post ka sa social media. Kasi sa totoo lang guys, tahimik na tao to. Papunta na ako sa next na portion, which is yung pagka ba may gustong mag-inquire sa'yo, ganyan. Sabihin ba natin Facebook page mo? Wala po kayong makikita. Naka-freeze po yung Facebook account ko. Pero ganito na Messenger. lang. Ganito na lang. Pagka po kailangan nyo siya, or meron nag-inquire sa atin ngayon, Pico de Loro. Di ba? Pico de Loro, Batangas. Yun. Nabanggit ko ba? Nabanggit ko sa mga previous episode. May studio po tayo sa Batangas. May nag-i-inquire po sa Batangas. Siya po yun. Sa kanya po pupunta yun. So, ganito na lang. Kapag po kailangan nyo ng photographer, videographer for your wedding, debut, and other services, or other events na meron po kayo, mag-message kayo dito sa Buhay Rock and Roll. Iko-connect namin kayo kay Jerbil. And wag po kayo mag-alala, si Jerbil po talaga ang bibira nun, hindi si JC. Hindi, pero kasama po si JC para, yun, pag walang pasok, like na walang pasok ngayon, JC, di ba? Yun. So, yun, pwede kayong mag-message doon sa Buhay Rock and Roll, iko-connect namin kayo kay Jerbil. Sa mga rates, kayo na mag-usap. PM nyo na. DM nyo na lang siya. PM sent. Yan. And, ano pa ba? Sa susunod na episode, kasama pa rin namin si Jerbil. Sa susunod na episode, mas malalim na kwentuhan naman siya about sa mundo ng ng multimedia. Sabihin na lang natin multimedia. Kasi as of now, babalik tayo sa regular running time ng Buhay Rock and Roll, and we are now in a 1 hour mark na. So, masarap yung kwentuhan. Ang hirap kasi din na hindi ako sasabat kasi parang minsan pinapangarap ko ako naman yung interview yun. Parang
Interview na ito, Direk. Lights on, lights off. Chocolate or... Naka-dim. Sige. Ayun. So, i-ano muna natin to. Isasarado muna natin to. At least na-introduce natin si Jerbil. And sa susunod nating episode, na-introduce naman natin yung nasa kanan ko. JC! 1 minuto. 3 minuto para JC. Yan, si JC. Yan. From our first episode, naghahanap talaga kami ng somebody na yung talagang parang totally makikinig lang sa mga pinag-uusapan ng mga millennials or mas matanda sa atin, mga baby booms, no? So, paano pag halimbawa katulad din ni Jerbil na walang Facebook page? Ito syempre mag-PM tayo sa Boy Rock and Roll. Yeah! Marunong sumagot to. Nabigyan mo ba to? Bigyan na jacket. Marunong tong sumagot. Sige, bibigyan na kontrata. Mga 3 episode pa. Direct, madagdag ko lang. Sige. Ngayon, wala akong sariling camera nga yung camera ko nakita mo. Yung Hindi, 6D. gumagana pa siya. Oo. Gumagana pa siya, pero... Ay, yung Sony mong bago. Oh. Hindi kay Utol yung Sony. Okay. Yung camera ko, functioning pa siya, buhay pa, pero hindi na siya kaaya-aya. Okay. Itong taon lang na to, parang hinahire pa rin ako ng mga studio owner. Gamit nila ang gagamitin ko. Pero ikaw pipitik. Pero ako yung pipitik. TF same. Kasi nga, na-maintain mo na. Yun. Walang bawas yung Yun ang maganda sa pinag-uusapan. Yun ang maganda. Yung quality ng trabaho. Actually, yung previous episode nga with Mang Romy and Kebs, binanggit ko din yan, na sa sobrang yabang ko prior to the pandemic, na compromise din yung quality. Kasi 'di ba, syempre nagsama ka ng ibang you're familiar with kung sino yung mga kasama ko dati, 'di ba? So, kumbaga parang sige, kayo na tumira niyan. Ano lang naman 1.5 lang mabigay sa akin yan eh. Alam mo yung ganoon, 'di ba? So, parang wag na sila magreklamo niyan kasi 1.5 lang yung binigay eh. So, halimbawa, papatirahin ko kay ganun, kay ganyan. Hanggang sa parang lately, hindi nila ine-explain, pero because of sa mga nangyayari, na-realize ko, oo nga no. Parang until now, sila pa rin yung kliyente ko way back after before the pandemic. Kasi hindi because of kung ano yung gamit mong gamit eh. Hindi rin yung dahil kasama ko si ganito, kasama ko si ganyan. But because ang binabayaran pala nila doon, yung quality ng gawa mo at yung ikaw mismo. Yung signature na ikaw. Na yun yung tinrabaho mo, yun yung ginawa mo. So tama yung sinasabi mo. Ngayon, ang nakikita ko na lang na pwede kong ipayo naman on your end is to build your name na parang si Sir J. Na kasi kung hindi ka magiging ganon, hindi mo mararanasan din na makatawid from underground to mainstream. Parang banda yan eh, di ba? So, at least, maranasan mo rin kung paano maging ganon. And pag sinabi mong, ay ako, ganito yung price range, parang ganon. Hindi ka tatanungin, bakit? Anong bakit? Ako si Jerbil eh. Di ba? Kasi ganun yan eh. Ganun yan. And for example, di ba, sabihin na natin, ang tutugtog dyan sa kabilang barangay si Caritelia ni Doming. Di ba? Magkano? 150,000. Ulul, bayaran ba kita niyan, di ba? Pero pag sinabi mo, ang tutugtog, parokya ni Edgar, 200,000. Halimbawa lang. Huwag kayo magalit, Sir Chits, diba? Ganon. 200,000? Sige. Isang kanta lang yun, okay lang. Parokya ni Edgar yan eh. Alam mo yun? So, yun naman yung additional to dun sa kinuwento mo. Na sana, ma-recognize din tayo, or ikaw nga, na particularly, I'm praying for your growth, na bukas, makalawa, maging si Jerbil Moncada ka. Diba? Yun yung masaya, yun yung natin, wish natin para sa mga kasama natin na gano'n. And also, si JC hindi naman din habang buhay na working student and you are in a shadow of somebody. So, dapat, ganun din, although ang ini-aim mo is makagraduate and magtrabaho sa isang kumpanya, no? Sana later on, ang fina-foresight mo naman is
maging JC Rivera Company yung sarili Ilang mo. taon ka na, JC? 21. 21. 21. Mga sabihin natin, mga 25 mo. And second year ka ngayon, no? Magta-third year na. Third year. Sabihin sa natin, mga pasukan. 23 mo. Papalit ka na ng pangalan mo. Imbis na JC lang, JCEO. Yo. Diba? Oh, ganoon kasi nga kasi parang kumbaga i-standardize din natin. I-standardize din natin na yung dinidikta sa atin ng society hindi lang doon. Kasi yun lang naman dinidikta palagi, 'di ba? After mo graduate, magtrabaho ka, mamatay ka, ganoon. 'Di ba? So at least, i-aim mo din na maging ganun din yung natin. That's why, kaya ko naman sinishare kasi, although hindi naman ganun kaganda naging takbo ng buhay ko, pero, so, masaya ako kasi what I'm doing is, nagtatrabaho ko na parang hindi nagtatrabaho. And, kumbaga, I know, mag-a-agree ka rin dyan, di ba, Brother Jerbil, na what you're doing is, hindi ka rin parang nagtatrabaho, di ba? So, at least, dun yung natin. So, yun. Tapusin na natin. Baka naiihi na rin si JC. Masakit na pa ako. Lagaw na ang ngiti. Kanina talaga. Kunwari naiintindihan ko. Hindi pa nagsisimula. Ngalay na yung pangako. Ito maganda. Pag pin-playback natin to tapos pakinggan nyo, tingnan nyo kung saan kayo mag-i-improve. Kasi ako ganun din eh. Marami ako nililista na for improvement din eh. Yun. So ang sarap din itong season na to kasi nakakapag-practice tayo and everything. In preparation for our season 2, guys, malapit na pong mag-season 2, ongoing na po ang renovation. At unti-unti po tayong lilipat sa isang mas magandang studio. And meron na po tayong pangalawang kausap na sponsor. May pangalawa tayong kausap na sponsor. And baka maglabas din tayo ng merchandise. Guys, abangan nyo yung merchandise na yun. Malaking tulong po yan dito sa programa natin para mas marami tayong maging episodes and makarating tayo dun sa mga mas nangangailangan na makapag-express or sabi ng kanilang mga kwento, ganyan. And also, shout out to Orient Pearl. Uy, oo nga. Diba? Oo, Talagang Orient Pearl. kinilig ako nung nakita kong nag-like sila dun sa post natin from the band After Call. Shout out din sa After Call. Thank you very much for being our guest dun sa isa nating episode. Orient Pearl. Orient Pearl ko yan. yan eh. Tapos nag-like siya dun, di ba? Wow, Orient Pearl. Pero iniisip ni JC, ano kaya yung Orient? hindi mo alam? Parang kanina habang nagkakwento si Kuya Jerbil. Okay. Hindi, ikaw. Hindi mo kilala Orient Pearl? Hindi ko pa... Hindi, yung totoo. Kilala mo hindi? Hindi. May kakantahin ako, sabihin mo kung alam mo kung hindi. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon. Oo, alam ko na. Ano? Alam ko yung kata, pero yung... Sila yun. Sila Si Sir yun. Nads Padilla, yan. Sila, yung manager ng After Call. Si Sir Panlilio. Oh, yun. Anyway, ayun, medyo goosebumps pa ako kasi. Pero syempre, wag nyo namang kalimutan din yung ating mga, nakalimutan ko yung ginawa kong list for shoutout. Susunod ko na lang babasahin, mahaba po yun. Pero lately lang may nakita ko, shoutout kay Sir Anthony sa pag-comment niya dun sa ating Spotify. Kung hindi nyo alam, pwede po kayong mag-reply. Ako kanina ko lang na. Yan. Kanina ko lang sa Spotify, pwede kayong mag-reply, mag-iwan ng comment. Diba? Meron po dong parang portion na pipindutin mo lang reply. Parang ganon. Kay Jaja Manlapas, our may bandmate before. Yan. Si Brother Noypi. Ayan, Brother Noypi. Thank you for constantly listening to our podcast. Madalas din siya nagko-comment. Oo nga, madalas din siya nagko-comment. Lagi nga nagno-notify yung pangalan niya eh. And sino ba to? Si Derek Marlo. Thank you for si Sir Rico. Sir Rico. Congratulate ko muna yung anak ni Sir Rico, si Franco. Si Franco. Sila? Inuwi nila ang gold sa isang international orchestra competition Nice. sa Europe.
sila yung nag-uwi, Lasal yata yung nag-top na all Pinoy sila, tas kalaban nila are iba-ibang bansa may Spain, may Germany, may tas Pinoy ang nanalo. Gem Yun. talaga ang Pinoy. Oo, Congrats Franco, congrats. Yun, congrats Franco. Ano siya, violinist siya. Ganon. And Siya, sa di ba naglalato-lato sa labas. Shout out. Franco, di ba yung kumanta ng Song for the Sauce? Yes, also shout out din sa bandang Franco kasi yun yung Yun yung sinasamahan palagi ni Kevin. Oh, ni Kevin. Yan. So, shout out po sa inyo. Sana naririnig niyo to, no? Tapos magulat, lalo kaming kikiligi pag nagkaroon dyan. The closer I get to you. Yun. Lamig ng boses. O yun na. So yung 1 hour natin, naging 2 hours na naman. Galing, hindi ko na napansin na may camera, na may mic. Oo nga, di Parang ba? ano lang. So, yan mo na, bebuelo tayo, tapos gawa tayo ng next episode. Guys, thank you very much. Palapakan nyo ulit yung guest natin, si JC. And we have our main guest talaga, si Sir Jerbil Moncada. And my name is Pao, and